Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay guys, finally, yung pinakahihintay po ng majority ng Pilipino ay nakamtan na po natin. Ito pong si Marcoleta ay sinampahan na po ng kasong plunder ng ombudsman sa Sandigang Bayan. Okay, palakpakan. Ang mga iglesia niya kulto. Suko na kayo, di ba? Ang mga iglesia niya kulto. Wala, sumuko na po. Okay, maghintay lang po muna tayo ng ating mga live viewers bago po tayo mag-start sa atin pong topic. Dito muna tayo kay Attorney Enzo Recto. Ipaliliwanag niya po yung about po sa kasong plunder ni Marcoleta para po maliwanagan po yung mga DD shit dyan na palaging sinasabi bakit daw nakasuhan, wala naman daw pong ninakaw. Paliliwanag po yan sa atin ni Attorney Enzo Recto. Ayan, mega love shoutout po sa atin pong mga live viewers, okay? Kaso na yan sa korte. Pagdating daw sa korte, madi-dismiss daw yan. Yun, sagutin natin yan, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. So, para maunawaan natin, bago natin sagutin yung tanong na yan, bakit kasi nakasuhan siya ng plunder? Okay. Yun muna. Tapos pag guys, ito pong paliwanag na ito para po sa mga DD shit. Na mga lutang ang utak. Bakit daw po nakasuhan si Marcoleta ng plunder? Wala naman daw pong ninakaw. Okay, paliwanag po muna natin, ipapaliwanag po muna sa atin ni Attorney Enzo Recto yung about po sa kasong plunder ni Marcoleta. Pero yung thumbnail po natin, guys, yan po ay legit. At hindi po yan fake news. Kas na natin yan, bakit siya nakasuhan ng plunder, sagutin na natin yung tanong. No? Ito kasi yung plunder, mga kabunyog. Okay. Ano ba ang plunder law? Okay? Ang plunder law kasi, ang kadalasang pagkaunawa ng natin, pag sinabing plunder law, ang involved yan, pundong publiko. Pundong publiko. Ibig sabihin, pundo ng bayan. Kinurakot mo. At ang amount na involved ay 50 million. Kaya plunder. Ganon yung simpleng paliwanag. Pero, sa totoo lang, hindi po ganon lang ang plunder law. Ano ang sabi ng plunder law? Tingnan ang mga mahalagang provision ng Republic Act number 7080. Yung Republic Act 7080, yan yung Anti-Plunder Act. Sa section 1 ito, anong sabi? Public officer means any person holding any public office in the government of the Republic of the Philippines by virtue of an appointment, election, or contract. So, ang kasong plunder ay para sa mga public officers. Sino ang public officers? Sino mang tao na nag-hold ng public office sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas by virtue of what? In-appoint, na-elect, or may kontrata sa gobyerno. O yan yung ano. Ngayon, paano nakukumit ang plunder? Yan. Section 1, letter D. Section 1, letter D, number 2. Bakit may number 2? Kasi may ibig sabihin yan, may number 1 yan. Guys, pag-usapan natin mamaya yung about po sa thumbnail natin. Legit po yun, hindi po yun fake news. Totoo po yun, hindi po tayo katulad ng mga DD shit na mahilig pong magpakalat ng fake news. Ayan, narapol na po yung kasong plunder ni Marcoleta sa 4th, 6th, and 1st Division. Ito po ay pinaliliwanag lang po natin sa mga lutang ang utak kung bakit po nakasuhan si Marcoleta ng plunder. Pero mamaya ipapakita din po natin yung actual na pagsasampa ng reklamo or ng kasong plunder kay Marcoleta dyan sa Sandigang Bayan. Ayan, mega love shoutout po, palike po ng ating live. Actually, yung section 1, letter D, 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, yung 6 na yan, yan yung mga predicate crimes na tinatawag namin. Ibig sabihin, paano ka nagkukumit ng plunder? Mayroong 6 na paraan. Okay. 6. Ang number 1 doon, number 1, section 1, D1. Yung malversation nga, yan na yung yan yung alam natin na common na plunder, yung nagmalverse ka ng pera ng gobyerno. Ni-raid mo yung public treasury, dinambong mo.
Doon, ang involved doon sa Section D, number 1, pera ng publiko yon. Yan yung kadalasang alam natin. Ha? Sabi, meron na naman po itong DD sheet. Wala nang naniniwala kay BBM Bangag. Booking na sa flood control project issue, scandal at maleta. Kagatin mo yung siko mo. Makukulong na si Marcoleta. Isa-isa na yan. Kinurakot mo yung pera ng Huwag ka na mag-ad hominem. Tanggapin mo na lang yung katotohanan. Natalo na kayo. bayan. Yan yung Section D1. Pero kay Marcoleta kasi, ang involved ay Section 1D2. Section 1D2. Ano yung Section 1D2? By receiving directly or indirectly, ayan by receiving directly or indirectly Okay? any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and/or entity in connection with any contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Diyan pumasok si Marcoleta sa Makinig kayo, Section DD 1, sheet. letter D, number 2. Yan yung Kaya ano yan? Nga pala guys pati po si Defensor, si Mike Defensor at yung dalawa pang individual na nagbigay din po ng donation kay Marcoleta ay sinampahan na din po yan ng kaso. Bukod pa po yan sa kaso ni Defensor na human trafficking. Tangina mo, Defensor, mabubulok ka sa Mga kulungan. kabunyog, mga kababayan, diyan siya pumasok by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit. Sa case ni Marcoleta, ang na-receive niya, hindi commission, hindi share, hindi percentage, hindi Gifts. kickback. Gift. Di ba? Regalo daw sa kanya nila Mike Defensor Donation di gift. From any person. Ngayon, itong any person, natural, kung nasa gobyerno ka, tumanggap ka ng gift, pwedeng ang nagbigay sa'yo na person. Ay, mga mababaong DDS, iyak kayo, no? Asortalo kayo, no? Unti-unti nang nakukulong ang mga hinayupak. Or entity ay kaibig. Kaya dito pa lang sa definition ng Section 1D, number 2, pwedeng ang paraan ng pag-commit mo ng plunder ay hindi naman kumuha ka ng pera sa public funds, hindi. Tumanggap ka ng gift from any person. Dan pumapasok si Marcoleta by receiving directly or indirectly any gift from any person. Si Mike Defensor yon at saka dalawa pang iba. Ngayon, in connection with any government contract or project. Ganun ba si Marcoleta? In connection with any government contract or project? Hindi. Binigyan siya ng pera, hindi naman dahil sa may kontrata or project ang gobyerno. Hindi yon. Dito siya pumasok. Or by reason of the office or position of the public officer concerned. So kita nyo na mga kabunyog. Ang second mode ng pag-commit ng plunder is Section 1, letter D, number 2. Sa Section 1, letter D, number 2, receiving directly or indirectly any gift from any person by reason of the office or position of the public officer concerned. Diyan pumasok si Marcoleta sa ganyang definition ng plunder. Hindi siya yung plunder na katulad. Yung plunder kasing alam natin yung plunder nila Jinggoy. Ang alam kasi nating plunder, yung plunder nila Jinggoy, nila Bong Revilla. Yung mga komisyon yon at kickback sa flood control. Ano yun Section 1D1 yun. Si Marcoleta, Section 1D2. Okay? So malinaw na? Malinaw na, mga kabunyog, mga DDS, kabayan? malinaw ba? Ang plunder ay hindi lang kumuha ka, nag-corrupt ka ng pera ng gobyerno. Kapag ganun ang plunder mo, yan yung Okay, punta muna tayo doon sa actual nitong pagsampa ng kaso dito. Okay, ito yung pangalawa. This is what
know so far, kakapay lang ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at saka yung sa tatlong donors ng 75 million na sina dating Congressman Mark Defensor. Okay, so katatapos lamang ng raffle ng mga cases na pinal ng ombudsman versus Senator Rodante Marcoleta. So we have the raffle list. Okay, yung third division will handle yung plunder case donor na si Joseph Espiritu Huwag mong tawagin congressman si Defensor, hindi congressman yun. at Aristotle Viray. So now, aside from plunder, merong kaso na violation of PE Presidential Decree number 46. Ito yung pagbabawal sa pagtanggap dun sa mga government official pagtanggap ng regalo. So, tatlo yan. Tatlo play nila per donor. So, yung isa would go to the 4th division. The second one will go to the 6th. And the first. Pero ang kailangan din na yung mas mabigat na kaso, plunder will be handled by the 3rd division. So, yung 3rd division will decide yung warrant of arrest kung kailan ilalabas. Sa Monday yan, sa Monday. Abangan nyo. Ito pa isa. Balik na tayo dito. Meet ni Jingo Estrada, ni Bong Revilla, yun ang plunder nila, pera ng bayan. Pero ito, hindi. Ang plunder ni Marcoleta, Section 1D2. Tumanggap siya ng gift from person or persons, sila Mike Defensor, by reason of his office or public position. Yan yung... Ngayon, ano ba ang involved doon sa ganung klase ng plunder? Natural private yun. Tumanggap ka nga ng gift galing sa person. Sinong nagbigay sa'yo? Private. Kaya yung mga reklamo ng mga DBS na at saka ng INC, bakit? Pag tumanggap ka ba ng private donation, plunder na yon? Based sa definition na yon. Based sa definition ng pasok yun sa plunder kung more than 50 million at series of action. Ngayon, mga kabunyog, napakalinaw, di ba? Kaya yung sinasabing private funds, hindi pwede sa plunder. Sos, yung binasa ko sa inyo. Ang linaw-linaw kung paano naging plunder yon. Okay, anyway, magpatuloy tayo ng pag-discuss. Ngayon, bakit naging plunder? Bakit naging plunder? Okay? Pagpatuloy ko. Section 2. Definition Guys, of the pakinig mo crime natin, of Boy. plunder and then penalties. Sige, ask natin yan. Any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts as described in Section 1D hereof in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. So, ibig sabihin, yung nagawa ni Marcoleta doon sa una, mga kabunyog, kung yung nagawa ni Marcoleta doon sa una, itong Section 1D2, itong Section 1D2, ay nakakuha siya ng pera, tumanggap siya ng pera galing sa private person, may reason of his office, indirect bribery lang yon. Yung Section 1D2, bribery lang yan. Indirect bribery. Pero ang problema kasi, naglampas na sa 50 million yung natanggap niya. 75 million Ano yon? Yan yon. So nag-fall na siya sa plunder. Kaya hindi na lang siya indirect bribery. Naging siyang plunder. Kasi ang definition ng plunder, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons. Pasok si Mike Defensor doon sa or other persons. Amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts. Series yun Ilang beses siyang tumanggap? 3.
Ang tatlo, the series of overt criminal acts as described in Section 1D. Ano yung Section 1D? Yung diniscuss natin. Section 1D, number 2. Kaya, dyan siya pinaparusahan ng plunder. Okay? Ngayon, paano naman nadamay si Mike Defensor dyan? Pasok naman si Mike Defensor dito sa panghuling paragraph. Guys, hindi lang si Marcoleta yung sinampahan ha, pati po itong sila Mike Defensor at yung dalawa pang individual na kasama pong nag-donate kay Marcoleta. Iba pa po yung kaso ni Defensor doon po sa human trafficking ha. Graph. Ano yung panghuling paragraph? Tingnan nyo yan mga kabunyog. Yung panghuling paragraph, yung sa pinakababa, any person who participated with the said public officer in the commission of an offense contributing to the crime of plunder shall likewise be punished for such offense. Yan pumapasok si Mike Defensor. Any person who participated with the said public officer in the commission of an offense contributing to the crime of plunder shall likewise be punished. So yan, ganun lang. Diyan sa mga pinaliwanag Guys, ko, pakilike. sana naman nasagot na yung tanong. Sana naman nasagot na yung tanong. Pwede ba sa plunder ang private funds? Yan. Di ba? Ang linaw-linaw mga kabunyog, mga kababayan. Ang linaw-linaw. Di ba? So, alam nyo, paulit-ulit ko na itong dinidiscuss. Kaya lang, paulit-ulit din tinatanong sa akin. Ngayon, ang tanong mga kabunyog, ang tanong, pwede bang lumusot si Marcoleta? Pwede bang lumusot si Marcoleta sa kaso na yan? Ang sagot dyan, ang depensa ni Marcoleta doon, okay? Ang depensa ni Marcoleta ganito. Balikan natin yung definition. Yung Section 1D2 ang nakalagay ganito. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person, and/or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Tanungin ko kayo, may na-receive ba si Marcoleta? May na-receive ba siya? Yes! Directly ba o directly? Direct! Na natanggap niya. Anong natanggap niya? Gift. Okay, pasok doon. From any person? Yes, kay Mike Defensor. Dalawa pang iba. Ang pwedeng maging depensa ni Marcoleta dyan, itong pangatlo, na hindi niya naman tinanggap yun by reason of the office or possession Guys, pakilike po of the ng public ating officer live. concerned. Yan yung magiging palusot niya dyan. Tinanggap niya yon hindi naman by reason of his office or position. Magkaibigan lang sila ni Mike Defensor, binigyan siya ng ganung pera. So hindi yun by reason of his office or position concerned. Yan yung kanyang magiging lusot yan. Okay? Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Doon siya pwedeng lumusot eh. Ang magiging depensa niya, hindi ko naman tinanggap yun by reason of my position or office. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung depensa niyang pwedeng gamitin. Kasi yung pag-receive niya, walang debate doon. Malinaw, nag-receive siya eh. Malinaw, nag-receive siya. Hindi niya pwedeng lusutan yon. Nag-receive siya eh. Pangalawa, kanino niya galing? Kay Mike Defensor. Doon sa dalawa pang iba. So wala na namang ano doon. Ang pangatlo doon, yung by reason of his office or position. Tinanggap niya ba yon? By reason of his office or position? Ang sabi yung depensa niya ni Marcoleta, siyempre, hindi. Tinanggap ko yon not by reason of my office or position. Yan yung kanyang magiging defense niyan. So pwede ba yung payagan ng korte ang depensa na yan? Pwede. Pero i-depensa niya yan sa korte. Makulong ka muna, Pagdating Marcoleta. sa ombudsman, prosecutor yan, hindi pumasa eh. Sabi ng ombudsman, hindi. Wala nga namang tinanggap mo yon, hindi by reason of your office. Wala nga namang nagbigay sa'yo sila ng pera. Bait naman nila, 75 million, hindi by reason of your office. Natural. Umaasa sila dyan ng
Alam nila na pag nanalo kang senador, ano yan, makakakuha sila ng mga pabor sa'yo. Sino namang maniniwalang walang pabor yun? Di ba? Yung Or walang DDS. ano yun, walang Mga hindi may DDS. reason of your office. Yun ang sabi ng ombudsman. Ah. Kaya sabi ng ombudsman, hindi, tinanggap niya yon by reason of his office or position. Yan yung ano doon. Ayan, sagutin mo sa korte yan habang nakakulong ka. Yung mga DDS po, mga iyak na po yan, mga asartalo. Wala na po silang way kasi nga po, lusaw na po ang kanilang mga partido. Marcoleta, depensahan mo yung sarili mo habang nakakulong ka. Alam nyo ba guys, yung hearing niyang plunder, umaabot po yan ng 5 taon. Hindi mo pa sigurado kung maa-acquit ka. Malinaw yun kasi nung tinanggap niya yun, congressman siya. Magiging senador, kumakandidatong senador. Kaya tinanggap niya yun by reason of his office or public position. Yun ang sabi ng ombudsman. Pero ang depensa naman ni Marcoleta yan, hindi. Tinanggap ko yun not by reason of my office. Hindi gamitin mong depensa yan sa korte. Gamitin mong depensa yan sa korte. Pero as far as the ombudsman is concerned, hindi pumatok yung ganong argumento niya. Kasi kumbinsido ang ombudsman, tinanggap niya yun by reason of his office or public position. Siyempre, iba pagdating sa korte. Baka makumbinsi niya yung korte. Pag nakumbinsi niya ang korte, acquitted siya. Acquitted siya. Posible ba talaga siyang ma-acquit? Pero Posible. hihiringin pa yan, Depende sa galing niya. Pero, posible ring makonvict siya. Kasi pwedeng sabihin ng korte, hindi, tinanggap mo yun by reason of your office or public position. Huwag na tayong maglukuhan. Ang mga ebidensya ay nagpapakitang tinanggap mo yun by reason of your public office or position. So, ibig sabihin, posible bang ma-dismiss ng korte? Kung dismissal, hindi. Nandiyan na yan sa korte, bakit naman i-dismiss? Ang tawag doon na lang, maa-acquit kaya siya sa korte o makukonvict. Posible talaga ma-acquit siya, posible ring makonvict siya. Pero, magta-trial muna. Matagal yun. Aabutin niya ng 3 years, 5 years. Kaya makukulong muna siya. Ilang taon na ba ito si Marcoleta? Matanda na to eh. Yan yung mabigat doon. Sabi nga ng pahayag ng Iglesia ni Cristo, ang problema kasi makukulong muna siya eh. Ay ganun talaga eh. Di ba? Di ba? Di ba ganyan yung ginawa nyo kay Dilima? Kayo ang talagang nagtanim ng kaso. Tignan nyo, na-acquit. Kayo ba, tinaniman ba kayo ng kaso? Hindi, lalo ka na Marcoleta. Hindi ang nag-provide ng ebidensya. Mismo sa bunganga mo nang galing. Kaya ka nakasuhan. Tignan mo yung karma na ginawa nyo kay Laila de Lima at sa ABS-CBN, bumabalik na sa'yo. Tinaniman daw sila ng kaso. Asan? Ikaw mismo nag-provide ng ebidensya, Marcoleta, kaya nauna ka pa kala Joel Villanueva. Dahil umamin ka. Mismong sa bibig mo, abogado ka pa naman. Ang daldal mo kasi. Ano nangyari sa buhay mo? Mamaya or sa Monday, nasa rehas ka na, himas rehas ka na. Pagtanggol mo yung sarili mo, pero habang pinagtatanggol mo yung sarili mo, nakakulong ka. Ganun talaga eh. Di ba ganun naman yung laging argumento nila noon nung panahon ni Duterte? Nung kinasuhan si Laila, ang sabi nila, kung wala kang sala, di-depensa mo ang sarili mo. Di ba ganun yung nangyari kay Laila? Pwede ganun din naman sa kanya ngayon. Ganun sa kanya ngayon. Ang malaking pagkakaiba lang kay Laila, planted ang ebidensya. Sa kanya, hindi planted. Siya mismo ang nag-provide ng ebidensya. Correct. Di ba? Di ba? Shout out, player. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang ano dito, madidismiss ba ito sa korte? Hindi na yan madidismiss sa korte kasi nasa korte na eh. Nasa korte na. Ang nagdi-decide kung isasampa sa korte ang kaso o hindi naman korte. Ang nagdi-decide kung isasampa sa korte ay ang ombudsman at ang prosecutor. Nag-decide na ang ombudsman. Hindi tinanggap yung depensa ni Marcoleta na hindi niya naman tinanggap yun by reason of his office. Pagdating sa korte, pwede kayang tanggapin ng korte yun? Pwede.
pag nakumbinsi niya based sa mga ebidensya niya at testigo. Pero kung magaling din ang ombudsman, papatunayan ng ombudsman. Hindi, tinanggap mo yun by reason of your office. Yun yung ano. Kaya, pero, para mapanalo muna siya sa court. Meron na naman pong DD sheet. Wala na daw maniniwala kay PBBM. Sa inyo ba may naniniwala? Asa na yung rally nyo? Di ba lusaw, iyak, atras, uwi? Iyak. Ngayon, si Marcoleta, kulong. Sino ang walang pinaniniwalaan? Para Iyak na ma-acquit lang siya, kayo. kailangan niyang labanan sa korte. Kasi nasa korte na ang laban. Karma yan. Kukulong muna siya. Karma. Sabi ni Dong Lagman, di have a nice jail muna. Full caps pati ang jail. Tama po kayo. Have a nice jail. Yan yung nirereklamo ng iglesia doon sa statement nila Willing daw naman sanang harapin ni Marcoleta ang kaso. Kaya lang daw makukulong No bail daw yun Ay, ganyan talaga. Pero gusto mo, hindi ka makulong? Applies to all or none at all. Diba? Diba? Oo. Yan yun. Hindi naman nagnakaw ka lang ng chocolate sa tindahan yung kaso mo di ba? Worth 75 million plunder. 20 years to 40 years kapag po siya ay naging guilty sa kanyang kaso. Kaya po talaga habang hinihiring niya, nakakulong po siya at matagal po yung hearing na yan. 3 to 5 years. Buhay ka pa kaya Marcoleta? Kaya kung tatanungin niyo ako, totoo ba na Para malaki ang makano? posibilidad na madidismiss din daw ng korte ang kaso ni Marcoleta? Sagot, kung pag-dismiss ng korte, wala na yan kasi nandiyan na yan sa korte. Kung korte naman, ang final yan sa korte, tuloy na yan. Ang tanong na lang, maa-acquit kaya siya o makukonvict? Sabi ni Angel, nakailang rally na ba kayo? Oo nga naman, nakailang rally na ba kayo? May napuno ba kayo? Wala naman Kung di pa kayo nakasara sa iglesia, hindi pa kayo dadami. Sino kaya ang walang naniniwala? Shoutout, Angelo. Shoutout po. Pwede siyang ma-acquit. Based sa defense na yon. Wala na, hindi na tinanggap ma-acquit niya yan. Not by reason of his office. Doon na aabutan sa kulungan yan. Pero, kung magaling ang ombudsman, Diba? Kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo, bumalik sa inyo. Sa ABS-CBN, kay Laila de Lima. Diba? Tinaniman nyo ng kaso. Yun ang talagang tinaniman nyo ng mga ebidensya at kaso. Yan, ikaw mismo nag-provide ng ebidensya. Mismong sa bunganga mo lumabas yung ebidensya. Diba? Asan yung tanim kaso dyan? Bobo yung Marcoleta na yan. Hindi naman abogado yan abogado ba yan? Mismong bunganga niya yung nagpahamak sa kanya. Abogado. kasi sabi ng ombudsman, marami silang ebidensya. Patunay na talagang tinanggap niya yon by reason of his office. Wala. Kaya lang, makukulong muna siya. Makukulong. Doon siya magdidepensa. Pang-asar to si attorney. Makukulong muna siya. Oy, Marcoleta. Yung hearing ng kaso mo, umaabot siyang ng 5 taon. Pang-asar to si attorney, no? Habang nakakulong. Okay? Yung sinasabi ni Marcoleta, kaya ko yung i-prove na mali yung akusasyon sa kanya. Di i-prove mo. Di ba? Pero mali yung sabihin na planted yung ebidensya. Paano mo naman planted? Siya yung gumawa ng ebidensya. Di ba? Siya yung nagbigay. Ano po ito, nakarma na po ito sa mga kagaguhan at kababuyan na pinagagagawa po sa kapwa. Sa ABS-CBN. Di ba? Hindi daw nagbabayad ng tax, pero si Sara Duterte ayaw pabuksan yung BIR tax. Di ba? Karma na yan. Pati yung ginawa nila kay Laila de Lima, na pinagdusahan po ni Laila de Lima. Hinarap niya. At ngayon, na-acquit siya, di ba? Yon ang tinaniman talaga ng kaso at ebidensya. Pero itong matanda na ito, walang tinatanim dyan. Siya po mismo nag-provide ng ebidensya na kailangan ng ombudsman. Kaya nga po nauna pa siya doon sa dalawang may kaso ding sa flood control. Kasi nga po, napakalakas na po ng ebidensya na siya mismo ang umamin at naglantad. Karma mo na yan, Marcoleta. Buti nga sa'yo. Ebidensya sa sarili niya
So, Ayun pa, kabudyog, bilib siya mga sa sarili kababayan, niya. ang sunod na tanong, selective justice nga ba ang nangyari? Kasi yun yung sinasabi nila eh. Selective justice. Mhm. Ang ibig sabihin ng selective justice, ano daw? Bakit daw si Namimili. Marcoleta mas nauna pang sinampahan ng kaso kaysa dun sa mga involved sa anomalya sa flood control? Halimbawa, sila Villanueva, sila Chis Escudero, sila Martin Romualdez. Bakit daw mas nauna pang kinasuhan si Marcoleta? Ang bilis-bilis. Ang sagot? Kasi sinasabi nila selective justice eh. May pinipili. O bakit nga kaya ang bilis-bilis ng kaso kay Marcoleta? Sagutin niyo na Kasi, mga kabudyog. ako magsasagot. Kasi, ano yan, piluka yung buhok. Kaya inuna siya kasi piluka yung buhok niya. Hindi. Alam niyo kung ba't nauna to? Kasi napakalakas po ng ebidensya sa inaakusahan na siya po sa kanya mismo nang galing yung ebidensya. Inamin niya. Yun po ay isang napakalaking ebidensya na kailangan po ng ombudsman. Kaya nauna pa siya kala Joel Villanueva. At saka mas gugustuhin ko mauna tong matanda na to, mayabang to eh. Tsaka para panagutan niya rin yung ginawa nilang kagaguhan nung that time nung sila Duterte pa yung nakaupo. Doon kay Laila de Lima. Sabi ko nga sa ABS-CBN, hindi daw nagbabayad ng tax. Pero si Sara, ayaw pabuksan yung BIR tax sa hearing sa impeachment. Ano yun? Di ba, Karma? Pero kahit ayaw pong pabuksan yan, yung BIR na yan, si President PBBM pa rin po ang magdi-decide kung bubuksan yan o hindi. Sa tingin nyo, hindi yan pabubuksan? Pabubuksan ni PBBM yan. Inuunti-unti na po yung kanilang kampo. Si PBBM po, hindi po matatapos yung term niyan na hindi po nakukulong lahat yan. Hindi po ipapahamak ni PBBM yung sarili niya. Matalino yan. Kaya nga yung matandang Duterte nakakulong, di ba? Matalino si PBBM, tahimik lang gumalaw yan. Kayo nang sumagot. Bakit daw ang bilis-bilis ng kaso kay Marcoleta? Karma. Kaya selective justice daw ang nangyari. Karma Bakit yan. daw yung kay Martin Romualdez ang tagal-tagal? Bakit daw yung kay Chis, kay Joel Villanueva ang tagal-tagal? Samantalang kay Marcoleta Shoutout po, ang bilis-bilis. So anong sagot? LMGV4YG. Ayan, mega love shoutout po. Yung mga DDS, hindi natin sinashoutout yan, mapapangit yan eh. Anong sagot? Kayo nang sumagot. Kasi ang issue nila, selective justice. Karma ya, karma. Sabi Buti ni... nga sa'yo, matanda ka. Mabulok ka sa kulungan. Because the evidence from... Feeling kasi nito, untouchable siya eh. O ano ngayon? Akala mo hindi ka aasikasuhin ng administrasyon Si PBBM po, tahimik lang yan. Matalino yan. Tahimik lang niyang gumalaw. Kayo ba naniniwala? Na wala pong participation si PBBM kung bakit nakulong yung amo nyo o yung matandang karton na nasa dahig? Ayoko magsalita. At hindi po tanga ang ating administrasyon para hayaan niyang matapos yung kanyang term na hindi pa po nakukulong itong mga kampo na ito na mapaghigante. Bago po matapos yung term ng Pangulo, nakakulong po lahat yan. At ang susunod na Pangulo ay yung kaalyado ni PBBM. is fast. It can be verified quickly. Pangalawa, he himself provided the evidence. Tama si Romano Gustavo. Di ba? Di ba? Kaya... Karma yan, attorney. Isa pa, karma. Kay Martin Romualdez, nagtitipon pa ng ebidensya. Kasi mahirap talaga yung ebidensya kay Martin Romualdez. Walang ebidensya. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ano lang sila Hindi eh. mo Hearsay, kwento, banggit. Yun lang ebidensya nila. Naunahan pa ni Marcoleta. Magaling talaga si Marcoleta eh, no? Naunahan mo pa yung dalawa, Palakpakan. Magkikita na kayo ni Jinggoy. Ano sasabihin mo kay Jinggoy? Nako, Jinggoy, parang Jinggoy. Hindi pala tayo safe. convict si Martin Romualdez sa ganun. Pero itong si Bunuan. Shoutout po, Mark Rivera. Katay ka ngayon, Mark Rivera. Di ba guys? Yung karma po talaga dumadating yan. Bukod po sa siya po yung nag-provide
shoutout po, Ma'am Suzy, ng ebidensya ay karma na rin po yan sa ginawa po nila nung sila pa po yung nasa kapangyarihan. Sabi ko nga yung sa ABS-CBN dahil ayaw magbayad ng tax, di ba? Napasarado po nila yung ABS-CBN. Ang dahilan po nun dahil kinalaban po sila ni Vice Ganda. Ito pong si Kibuloy naman Nyakis. Di ba sabi ni Kibuloy naman Nyakis? O sige, papasara ko yan. Ilang buwan gusto mo? Di ba nasarado? Dinahilan lang nila yung ayaw na hindi nagbayad ng tax. Pero si Duterte, Sara Duterte, ipinabubukas yung BIR tax niya. Pero ayaw pabuksan. Tapos yung ginawa nyo kay Laila de Lima na pinagdusahan ng maraming taon, karma talaga yan. Shoutout po, Maria Cardano. Ayan, solid, loyalist PBBM. Ituturo niya si Martin, yun, matindi na yan. Pwede nang filean talaga yan ng kaso. Si Marcoleta, siya mismo ang nag-provide ng evidence sa sarili niya, kaya pasalamatan niya yung sarili niya. Di ba? Bait ni Marcoleta Siya na mismo ang nagbigay ng... Magaling talaga si Marcoleta, no? Naunahan niya pa si Joel tsaka si Kiss, no? Palakpakan! Buti nga sa'yo, matanda ka. ebidensya sa sarili. At kayo naman ang May grabing abang tao ka mo kasi. naman, Rico. Rico Terence Rimayas. Sabi niya, Hindi, sa totoo lang, bakit mabilis sa kanya? He himself gave the evidence. Yun. Rosela Gitanoy, tama po kayo. Di ba? Ganun, walang dapat sisihin dito siya. Bakit napakabilis ng ebidensya? Bakit napakabilis ng kaso ni Marcoleta? Ready na. Siya na mismo yung nag-provide ng evidence. Sinupply niya na kaya nauna siya. Saka ang plunder niya kasi, hindi naman dahil sa flood control. Ang plunder niya, yung conflict of interest na plunder, yung tumanggap ka ng gift from any person by reason of your office. Ang amount na natanggap mo, more than 50 million na. Diba? Series yun. Series. Pasok na pasok sa plunder. I-argue ngayon ng abogado ni Marcoleta sa Sandigan Bayan, hindi naman plunder yun. I-argue mo. Habang nag-argue ka, nakakulong ka. Yan yung tama si Diyos Kiko. Sabi, habang nag-argue ka, nakakulong ka. Guys, matagal-tagal pong hiringan yan. 3 to 5 years yan. Tapos hindi pa po siya sigurado kung maa-acquit po siya. Pero sa time na yon, yung ilang taon na yon, ewan ko na lang. Kaya, tama, nag-exit in talking, sabi ni Rayvine. Tapos magre-reklamo ka ngayon, bakit daw nauna siyang kasuhan? Selective justice na yan. Hindi. Kung selective justice, kung siya lang yung kakasuhan, tapos yung iba hindi kakasuhan, yun ang selective justice. Diba? Ay singilin natin ang ombudsman pag hindi kinasuhan si Martin Romualdez. Correct. Ay mukhang nagsabi Dapat naman talaga, pag may tawag dito, may ginawang kasalanan, panagutin. Kung mag-aakusa, may ebidensya. Ito kasing kay Marcoleta, hinug na. Overripe na. Kailangan ng pitasin. Okay naman tayo doon. Halimbawa si Martin Romualdez, may lumabas talagang mga ebidensya na nagnakaw po talaga siya. Kailangan niya rin pong makulong. Pero sa ngayon, ikaw muna, Marco Beta. Ikaw muna. Okay. Ombudsman, kakasuhan nila si Martin. Gagamitin nila si Bunuan kasi magsiserve na daw na state witness. Good! Kapag kinasuhan nila si Martin dahil kay Bunuan, ano na yan? Patunay yan na hindi selective justice. Pangalawa, bakit nauna siya kaysa kay Martin? Mas ready yung ebidensya Provide niya yung ebidensya. Provide niya yung ebidensya. Si Marcoleta mismo ang nag-provide dahil sa kanyang arrogance, dahil sa kanyang yabang. Kaya nga nakakatawa yung sabi ni ni Ruben Padilla. Sabi ni Ruben Padilla, masakit daw sa loob niya na makasuhan si Marcoleta. Ayan, sabi ni Angelo, ayan, napapala ng mahilig sa media. Si Kapitano kaya kailan makukulong?
Meron din po atang tawag dito iniimbestigahan na allocables po yun sa flood control. Meron din po yata yun. Pero matagal-tagal pa po yun eh. Importante po na iisa-isa na po itong mga mayayabang na ito. Mauna ka na muna dyan, Marcoleta, okay? Behave. Kasi because he is so humble, walang kayabangan Wow! sa kanyang Humble daw? Walang kayabangan? Humble ka, Marcoleta. Takot nga sa'yo yung media. Kaya ka nga hindi kino-cover ng media dahil parang aso ulul ka. Magtatanong pa lang yung media ng isang tanong pa lang yung reporter. Rawr! Galit agad. Tangina. Di pa nagsasalita, nakasimangot ka na. Tapos pag ambush interview, mapipikong ka. Sasabihan mo yung dalawang reporter, bobot tanga. Yan ba yung humble? Humble ba yan? Humble. Ay, nako, Robin Padilla. Wala ka na talaga matinong nasabi. Ako, humble daw po si Marcoleta at wala daw pong yabang sa katawan. Ubod nga po ng yabang niyan. Mapanglait. Anong sabi kay Risa Ontiveros? Ano daw bang alam sa batas niyan? Tahiran na yan sa Senado. Ikaw, baguhan ka pa lang. At sa talino-talino, mas matalino sa'yo si Risa. Bakit? Abogado ka, pero ikaw mismo nag-provide ng ebidensya na kailangan para makasuhan ka. O, di ba? Bobo ka. O. katawan. Di ba? So, yung sinasabing selective justice, ano to, hindi selective justice to. Kung nauna man sa kanya, dahil ready na ang ebidensya sa kanya. Di ba? Nauna na yung ebidensya sa kanya. Sino ang nag-provide ng ebidensya? Saka guys, ako naniniwala, bukod doon sa siya nag-provide ng ebidensya, nakarma na rin po ito. Di ba guys, nauna na po si Digong? Karma na rin po yun eh. Karma na rin talaga yung bumalik sa kanila. Sa ginawa po nila. Siya mismo. Ready. Ang dali nung ano sa kanya eh. Yan yung ano. Magiging selective justice ito. Sa totoo lang, magiging selective justice yan pag hindi siya kinasuhan. Kung gusto ng mga DDS, wag kasuhan si Marcoleta. Kung gusto ng mga INC, kaya sila nagrally, wag kasuhan si Marcoleta. Okay. Ay, hindi pwede yan. Kapag hindi kinasuhan si Marcoleta, selective justice yan. Diba? Pag hindi siya kinasuhan, no man is above the law. Kahit kapasidad. Saan na yung mga nagrarally? Sa iglesia, yung konsihal na hindi daw po aalis. Until hindi po bumababa itong si PBBM. At hindi daw po aalis, walang uwian yung mga nagrarally. Ngayon, asaan na kayo? Malapit nang daputin yung kapatid nyo. Kahit ka pa, kahit ka pa kasama sa ma-influensyang sekta ng relihiyon, hindi pwede yun. Good afternoon po, Carl Roy. May galap shoutout. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ano ito? Itong pangyayari Shoutout po, ito kay Jomar Marcoleta, De kasalanan Leon. niya May talaga galap to. shoutout. Kaya hindi totoo yung selective justice. Okay? So, ngayon, mayroong mga mali ang pagkakaintindi. Okay. Mayroong mga nagsasabi na hindi naman pwede na ang Ayan, kailangan din po kasi natin maintindihan yung mga paliwanag po ng mga may legal background. Katulad po nito ni attorney, alam niya po, kaya po kailangan din po natin i-screencast po itong mga ganitong videos para din po sa kaalaman din po ng ating mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa mga DDS na nagpupumilit na bakit daw po nakasuhan ng plunder si Marcoleta wala naman daw pong ninakaw. Kaya kailangan din po ng mga paliwanag ng may mga legal background na nasa gitna. Okay, private donations ay maging plunder. Ano yun? In-explain ko na kanina. Hindi, sabi kasi, private donations, hindi plunder yan. Sinong nagsabing hindi? Okay. Pag nag-receive ka ng gift or donation galing sa private, by reason of your office or position in government, plunder yan kapag more than 50 million at series of criminal overt acts.
hindi mali yung pagkakaintindi na ang plunder ay public fund. Guys, alam nyo, hindi naman makakasuhan ng plunder to si Marcoleta kung inilagay niya lang po sa sose niya. Yung pong 75 million na yun. Wala pong usap. Katulad po ng kay PBBM. May nag-donate po sa kanya na worth mahigit po 200 million. Pero nakalagay po yun, naka-indicate po yun sa kanyang sose. Kaya po walang kaso yun. Yung nagpapakalat ng fake news, bakit daw si PBBM may donation? Nakalagay po yun sa sose niya. Eto pong si Marcoleta kasi hindi niya po yun inilagay sa kanyang sose. Kaya po nagkaroon ng conflict. Yung nagsasabi po, yung kay PBBM, nakalagay po yun sa sose niya. Naka-declare. Naka-declare po. Funds lang ang involved. Mali yun. Kasi ang depensa nila ni Marcoleta, private donation naman yun. Mhm. O ganito, mayroon akong nabasa. Si PBBM daw, tumanggap kay Lagdameo ng 290 million. Okay? Tumanggap daw kay Lagdameo kasi mayaman si Anton Lagdameo, yung asawa ni Don Zulueta. Tumanggap daw si PBBM ng more than ng 210 yata, 210 million. Kasi sa SOSE, doon sa sinabmit yata ni PBBM na SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, 200 million galing kay Anton Lagdameo. So bakit hindi siya nakasuhan ng plunder? Anong sagot doon? Si private, donation yun. Donation galing sa private. Dineclare Bakit niya daw kasi, hindi guys. nakakasuhan ng plunder? Si Lorraine Badoy, ganun yung argumento eh. Ganun yung argumento. Sige nga. Bakit daw hindi kinakasuhan si PBBM ng plunder? Tumanggap din naman daw siya ng private donation galing kay Lagdameo. Galing kay Lagdameo. Anong sagot dun sa ganong argumento? Tingnan nga natin ang ating mga viewers. Ang sagot Dineclare niya kasi guys sa sose niya. sabi rin pala yun ni Congressman Leandro Libeste. Sabi ni Congressman Leandro Libeste, marami namang kongresista dyan. Tumanggap din ng mga donations. Tumanggap din ng donations. Unang-una. Nang tinanggap nila yung donations, malinaw na para yun sa kampanya. Para yun sa kampanya. Shoutout po, Jomar. Ibig sabihin, talagang para yun sa eleksyon. So kapag tumanggap ka, Wala Guys, alam mo yung mga nagpapakalat na lang po na bakit daw po si PBBM ay tawag dito, hindi daw po nakasuhan. Tanging paninira na lang po yung motibo nila, guys. Kahit alam naman po nila na nakadeclare po sa sose ni PBBM na yon, pipilit at ihahalin tulad pa rin po sa kaso ni Marcoleta. Ang motibo na lang po nila dyan sa likod niyan ay siraan na lang po si PBBM. Okay, tumanggap nga po ng donation si PBBM pero dineclare niya po sa sose niya. Yung kay Marcoleta po kasi zero donation. Wala po siyang declaration na inilagay po sa kanyang sose. Zero po, zero. Yun po yung pagkakaiba. Yung motibo na lang po na nagpapakalat ng ganung chismis ay paninira na lang. Kasi nga po, sagad na sila, lusaw na sila. Ng donation sa kampanya, kahit pa yan 75 million, basta't i-declare mo, okay yan. Kasi hindi naman bawal yung magtanggap ng donation ng 50 million. Kandidato ka eh. Huwag ka lang lalampas doon sa allowable na expenditure. Hindi po ako si Alfred Mark Guzman. Sabi niya, nandyan na pala si Alfred de Guzman. Hindi po de Guzman. Alfred Mark Guzman. Totoo ba yung nakita namin na si Marcos nandoon na daw sa Canada? Opo, totoo po. Wala naman pong masama dun eh. Nasa Canada po si PBBM dahil sa trabaho. Pero halimbawa, tumanggap ka ng 75 million, yung Ano daw? Ano nang Pinarera? Ewan? Kausapin mo yung katulad yung bobo. sa kaso ni Marcoleta, tumanggap siya ng 75 million.
Report niya sa SOSE, linagay niya sa SOSE. Bawal ba yon? Hindi. Kasi yung pagtanggap mo ng donation, malinaw, para sa kampanya yon. Naka-declare. Dineclare mo sa SOSE. Oo. Si PBBM, Si dineclare niya sa Marcoleta, SOSE. Dineclare binulsa niya. Ibig sabihin, wala Binulsa niya po yung kanya. Hindi niya po nilagay sa sauce niya. siyang na-violate na election offense. Kasi dineclare niya eh. Ngayon, 200 million yung binigay. Wala eh. 200 million. Ang presidente yung laban niya eh. Di ba? Yan yung walang mali doon kasi dineclare. Kahit pa 200 million yan. Actually si Marcoleta, kung dineclare niya yung 75 million na yon, hindi siya papasok sa plunder. Ano ang paninira? Totoo yan. Gago daw siya. Wala po talaga, mga mahihina po talaga yung mga utak nitong mga DD shit na ito, no? Yung kay PBBM na donation, idiniklara niya po yon sa kanyang sose. Napilit ikinukumpara sa kaso ni Marcoleta na hindi nag-declare. Zero donation. Ano po bang mahirap intindihin doon? Ay nako, bumalik nga kayo sa grade school. Bakit? Tumanggap ako ng 75 million. Para saan yon? Para sa eleksyon. May issue ba doon? Wala. Di ba? Wala. Ang problema kasi kay Guys, alam mo na yung mga DD shit, wala na po silang ibang alam sabihin, kundi ad hominem. Wala na po eh. Sagad na po eh. Di ba? Katulad nito, pinagtatanggol nila to, tapos ngayon, nasampahan na ng kaso, baka mamaya or sa Monday, nakakulong na. Wala na. Ad hominem na lang po yung alam nilang sabihin. Di ba? Ang hirap paliwanagan po ng mga DD shit. Ibig sabihin ng mga DD shit, bullshit. Marcoleta, nakapag-submit na siya ng SOSE, zero yung donation niya. Makinig kayo, Nag-submit DDS. na siya kasi, ang sabi niya, zero donation. Hindi niya na pwedeng bawiin yun. Nakasubmit na siya eh. Okay. Ang problema naman, ang dineclare niyang expenses, 112 million. Saan siya kukuha ng 112 million? Sinubmit niyang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. 59? 51 million. 51. So doon ang issue. Paano ka Diba, nakagastos ng bobo po ito, di ba? Kung ito po ay talagang may legal background at matalino, hindi niya po yan masasabi on live sa publiko. Di ba? Ay nako, ewan ko baka talagang dinulas po ni Karma yung dila ni Marcoleta, kaya niya po nabanggit yun. Kaya niya po naamin sa publiko. Baka po dinulas po or nilagyan ng okra yung dila ni Marcoleta para madulas. 112 million sa eleksyon, tapos ang salin mo, 51 million, tapos zero donation. Carl Roy, hindi niya na kailangan ng piluka doon. Kasi, mainit dun eh. Pero ewan lang natin, baka maganda rin yung kasi yung kulungan nito eh, no? May mga pangalan kasi. Dapat po sa mga ito eh, isinasama po doon sa saan ba yon? Yung sa malalaking kulungan? Yung pinagkulungan ni Robin? Dapat ganun po eh. Dapat nakahalo sila sa mga preso eh, no? Nako, hirap na ito Marcoleta pag mainit yung pinagkulungan mo. Tsaka pag maliligo ka. Baka may sariling CR naman, guys. Ano ang kanyang naging problema? Bakit kasi hindi niya dineclare na tumanggap siya ng donation? Nung una, ang palusot niya, kasi ayaw ipa-declare na nag-donate sila. Equal din yun. Hindi mo pwedeng sabihin yun na hindi pwedeng i-declare. Parang hindi po abogado si Marcoleta, no? Imposible naman na hindi niya po alam yun. Ano kaya? Talagang itinulak na po ni Karma, no? Siguro, baka. Kasi nga, ang dami rin kagaguhan po na ginawa nito eh. Sa ABS-CBN lang, na 11,000 po ang nawalan ng trabaho doon. Dahil lang po sa pansariling galit nila. At lalo na po kay Laila de Lima, na tinaniman po nila ng kaso at ebidensya. No? Pero pinagdusahan at hinarap po ni Laila de Lima. Di ba? Na-acquit po siya kasi inosente po talaga siya.
Baka po talaga karma na po ang talagang gumawa ng paraan. Sa bagay, wala naman pong perpekto, di ba? Kaso nga lang, sobrang laking katangahan naman nun na isa kang abogado tapos ikaw mismo magpapahamak sa sarili mo. Ang nangyari kay Marcoleta, mula sa simula kasi mali-mali na siya eh. Una, ang yabang niya, zero donation. Expenses, 112 million. Salin, 51 million. Ha? Doon pa lang. Wala. Yun na yung naging problema niya. Si PBBM, dineclare niya na nag-receive siya ng 200 million na donation. Wala po talaga silang makikita butas kay PBBM. Tanging paninira na lang po yung kanilang ginagawa. Kasi kung meron guys sila talagang ebidensya, nilabas na nila para masira si PBBM. Kaso matatapos na yung termino ni PBBM until now wala silang mailabas, di ba? Puro ad hominem, salita, kwento, kuro-kuro, bangag, kunwari, ad hominem na lang po eh, di ba? Wala naman po silang mailatag na ebidensya, resibo. Matatapos na po yung termino ni PBBM, di ba? Pero ito pong kampo nila Duterte na mga may kaso lahat, meron po talagang mga ebidensya. Ni Anton Lagdameo, bawal ba yun? Hindi. Hindi. Kasi sa campaign donation yun sa kampanya mo eh. Yan yung mga kabunyog mga kababayan. So ang pinaka-problema ni Marcoleta, hindi niya dineclare. Okay, dito na kay Alfred Mark Guzman, mapang-asar to eh. Hello guys, ito isang breaking news muna. Ayan na nga po, tinuluyan. No, tinuluyan na ni Ombudsman itong si Marco Tae tsaka itong sila Mike Diferencia. So ngayon ay araw ng Biyernes, so mag-abang tayo ng Lunes o Martes lalabas ang warrant of arrest nitong si Marco Tae. Sa Monday na yan. Alam nyo guys, sa Monday ilalabas yan katulad po nung kay Jinggoy. Di ba? Nung nagbukas ng session ng Monday, sabay po lumabas yung kanyang warrant of arrest. Ganon din po yung mangyayari dyan. Sasabay po sa impeachment ni Sara. So ano na? Nangyari kayo kasi. Mga iglesia de kulto, ano nangyari na? Akala nyo, hindi tutuluyan ni Ombudsman, ha? Yari ka ngayon. Si Marco Beta na pinabayaan na ng iglesia, pinabayaan na ng kanilang majority ng kanilang kapatiran. Alam nyo guys, ito ang katotohanan. Kung marami pa rin naniniwala talaga rito sa kay Marco Tae at maraming mga miyembro ng kulto ang siyang naniniwala na tama ang kanilang pinaglalaban, ang tanong, bakit nung unang araw hindi man lang umabot ng 20,000 ang kanilang attendance sa rally? Tapos nung pangalawang araw 6,000 na lang. Nung pangatlong araw nasa 2,500 na lang yata, 3,000. At sa ikatlong araw, anong sabi? Ayawan na. So pagkat dito ay kitang-kita na marami sa mga miyembro ng kultong ito ang hindi sumasang-ayon. At doon naman ako bumibilib. Sa mga miyembro nito na miyembro nitong kultong ito, ang hindi sumang-ayon na talagang naninindigan para sa tama, no? Bilib ako sa inyo, bilib ako sa inyong paninindigan dahil alam niyo kung ano yung tama at ang mga natira lang na lumalaban yung mga siraulo lang. Yung mga wala sa tamang pag-iisip. Napilit nila na ang naratibo pinipilit na sinasabing bending the law. Against daw sila sa pag-bend ng law. Saan ang binend ng law? Ito si Marco Peta naman na ang naglubog sa kanyang sarili. Siya ang nagbigay ng ebidensya sa gobyerno, sa ombudsman, galing sa sarili niyang bunganga. Yun ay bunga ng kanyang kabubuhan at kayabangan. Pinapahamak niya po yung mga miyembro niya, sinasabak niya pa po sa rally. Kahit po anong rally nila dyan, hindi po yan makakatulong sa kaso ni Marcoleta. Kung meron po talagang malasakit yan sa kanyang mga kamiyembro, hindi niya na po yan isasabak sa rally. Harapin niya po yung kaso niya.
habang nakakulong siya. Diba? Tapos nagbe-bend ng law. Eto nga ang mga miyembro mo, inutusan mo na mag-rally na walang permit. O, di ba? Bendalo din yun eh. O, at hindi lang bendalo, ang dami yung naperwisyong tao. Dahil sa pagtatanggol sa'yo. At ikaw namang pinagtatanggol, after mong magsalita, iniwanan mo na yung mga taong nagtatanggol, at nagrarally para sa'yo. Diba? Ang mangmang eh. Shoutout 3. Tiwalag Disbar Maricobeta. Oo nga po, pag nakulong po itong si Marcoleta, guys meron pong kumakalat na balita na ititiwalag daw po ito kaagad. Diba guys? Sila po yung nagbe-bend ng law. Isinasabak niya po yung mga miyembro niya sa rally. Kahit po gaano karami yung mag-rally dyan, wala po yung magagawa para sa kaso ni Marcoleta. Ang tanging magagawa lang ni Marcoleta, sagutin niya yan sa korte habang nakakulong siya. Lubog na, kulto dutae, manalo nyo. Correct. Diba? Kaya bawas-bawas ng yabang, Marcotae. O, ayang katuloy. Diba? So ngayon, Sabi ni ni Ed. Ayan, maraming salamat po sa gifts. Ayan, James, maraming salamat po. Shoutout po sa iyo dyan, sir. Maraming salamat po sa gifts. Ayan, at ang sabi po ni Ed pa, Alesibo, pinakabobong tao na lang maniniwala sa inyo. Paano po ba? Hindi ko po maintindihan. Maniniwala po kay PBBM or kay Duterte? Pakilinaw po. Hindi ko kasi makaintindihan eh. At again, shoutout po kay James Mac Guire 94. Maraming salamat po sa inyong regalo. may diferensya. Ilang araw ka na lang. Ilang araw ka na lang sa laya. At saka ito si Marcotae. So ngayon, saan ito? Magtatago kaya ito? Abangan natin Ngayon, ang sabi ni... Pero feeling ko naman guys, hindi naman to magtatago. Kasi matanda na po ito, hindi na po kayang tumakbo nito. Ang feeling ko naman po, meron po itong palabra de honor sa sinabi niya po na handa po siyang makulong. Sana nga, Marcoleta, wag mo nang dagdagan yung kahihiyan ng iyong religion. Kasi unang-una, isinabak mo yung iyong mga miyembro. Parang nasira yung imahe ng iglesia dahil lang sa pagtatanggol sa'yo. At ang dami pong naperwisyong tao dahil po sa rally na yan. Kahit po kasi anong rally ang gawin po ninyo dyan, kung saan-saan man lugar yan, wala po yung maitutulong sa kaso ninyo. Ang makakatulong lang sa kaso mo, ikaw at ang abogado mo, at ikaw din, abogado ka din, di ba? At alam mo ang gagawin mo. Hindi mo na kailangang, tawag dito, kalad ka rin yung mga miyembro mo para manawagan sa rally. Dati ang gaganda, ng imahe ng iglesia, nabahiran ngayon dahil sa kagagawan mo. Nang iisang tao na pinagtanggol nila, tapos after po mag-speech dun sa stage, iniwanan na rin po sila agad. Si Marcoleta, pag uwi, malaki yung bahay, naka-aircon. Ang laki ng TV, manonood habang nakataas yung paa, kakain ng masasarap na pagkain. Habang yung mga sumusuporta at nagrarally sa kanya, nagpapakahirap po. Puyat, gutom, pagod. Diba? Good afternoon po, Sir Arthur. John Vic, kahit magtago siya sa loob ng sentral, talagang kukunin siya ron, uhulihin siya ron. Pero ayon naman sa ating puting kabayo, yung central daw naman ay magko-cooperate naman. Oo, kasi po pag hindi nakipag-cooperate yung sentral ng iglesia, lalo pong mansisira po yung kanilang imahe. Ano nyo na po ito, sakripisyong tupa nyo na po yung isang tao.
para po sa mas nakararami sa miyembro nyo ng iglesia. At saka, guys, alam naman po nila yan. Obviously naman talaga, di ba? Sa kanyang bibig po, mismo siya po ang nag-provide ng ebidensyang kailangan po ng ating ombudsman. Siya po Hindi po natin maintindihan kung ano pong nangyari doon, bakit siya mismo ang umamin. Para po malaglag siya. Di ba guys? Abogado pa naman to. Sabi ko nga, baka na rin po dahil na lang sa karma to. Sa pinagagawa po nila nung nakaraan, na sila po yung mga makapangyarihan that time. Katulad nga po ng sinasabi ko, na pinasara nila yung ABS-CBN dahil po sa pansariling intensyon or galit po nila. Ang dami pong nawalan ng trabaho that time, 11,000. At yung hindi po natin malilimutan, yung tinaniman po nila ng ebidensya at kaso, itong si Laila de Lima. Grabe po yung taon na binuno nitong si Laila de Lima sa pekeng kaso po na ginawa nila. Kaya ako naniniwala guys, na binalakan po ng karma itong kampo nila ito. Halos sunod-sunod na po sila no? Susunod na po dyan si Mike Defensor. Pero kasama na pong nasampahan si Mike Defensor guys Ano po sila? Si Marcoleta tsaka yung 3 donation, yung nag-donate dito kay Marcoleta. Bukod pa po yun sa kasong human trafficking nitong si Mike Defensor. Ayan, shoutout po Arthur. So tingnan natin ang mga mangyayari kung totoo kaya ang mangyayari na ititiwalag si Marco Tay ng INC dahil nga sa mga kaso niya. Diba? So abangan natin na nakakatuwa. So maganda ang magiging Lunes nating lahat So happy ang ating weekends. Bakit? Siyempre, naisampa na si Marco Tay. Ngayon, nasampahan na ng plunder kit. Si Marco Tay, kawawa naman, tinabla ng mga miyembro. No? Ibig sabihin lang nito, maraming miyembro ang INC na hindi talaga sang-ayon sa kanya. At yan ay kitang-kita na kahit dito sa Canada, no? Yung mga ibang miyembro ng INC rito, ng kulto, talagang ayaw dito kay Marco Tay na. Dahil nga, sabi na bakit yung pinagtatanggol yan, di ba? Ngayon, imbis na marami, sa ginawa nilang rally, imbis na marami ang sumimpat siya, lalong naubos. Pero po you sir, welcome back po. So ngayon, iisa na lang ang magiging tagapagtanggol nila. Sa Senado, naku puruti. Asang-asa pa naman sila na si Marco Tay ang matibay-tibay na pagtanggol doon na pansalag ni Inday Sayad, no? Wala na. Kawatano na lang. Si Auntie Petra na. Siya na, dalawang magkapatid pala, no? Si Auntie Petra at si Pia Madamdami. Si Pia Madamdami na punong-puno ng drama. So, ang saya-saya, So, good luck sa'yo, Marco Tay. So, matagal-tagal ka sa loob, walang labasan nyo. Lakas mga Sabi ko sa inyo, ANC, nasa amin ang huling halakak lagi. No? Nasa inyo ang kayabangan, pero nasa amin ang huling halakak lagi. Di ba nga? Kinakaroon mga putik na. So, yun lang. So, congrats. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna yung ating live. Lowbat na po ako Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers na hindi po nagsasawa. Ayan, maraming salamat din po sa nagpalipad. Ayan, God bless po. Mag-iingat po ang lahat. Ayan, maraming salamat po. Hanggang mamaya po ulit. June Pinas para sa Pilipinas. Bubulol pa.